We will now start our grammar lesson for lesson 3. Okay? Yung lesson 3 po, it focuses on verb conjugation. Ano ba ang ibig sabihin ng verb conjugation? So first of all po, 'di ba, verbs are words that express action. So action words. Ayan po, verb. Yung conjugation naman po, ibig sabihin, nag-change ng form, napapalitan yung itsura ng mga salita, no? Especially dito sa lesson natin, verbs ang ating topic. So mapapalitan yung mga dulo ng verb or ng action words na pag-aaralan natin later on. Okay po? Okay. So, verb conjugation, how to change verbs. Kailangan po muna natin maintindihan na sa Japanese language, there are three types of verbs or three groups of verbs. Okay? So, yung three groups na yan, that is very important po na matandaan natin kung saan ba nakabilong yung verb. Group 1 ba siya? Group 2 ba siya? O dito ba siya sa pangatlo? Okay? Bakit? Kasi po, sa Japanese verbs, sa Japanese language, yung kada group of verbs ay may sari-sariling mga rules. So, kung yung verb na yon ay akala mo dun siya sa kabilang group na kabilong, maiiba yung maiiba yung pagpapalit mo sa kanya or pag-change mo sa kanya. So, it is important that you know na 'pag ang isang verb, dito siya nakabilong, dapat ganitong rule yung mag-a-apply sa kanya. Okay? So, mamaya po explain natin yan. Okay. Now, sa lesson po na to, we will conjugate verbs into present affirmative. So, positive po, no? Affirmative. Yan. At present negative forms. Okay? Alright, so now let's look at the three groups of verbs. So sa Japanese language, may tatlong grupo ng verbs. Una po yung u verbs. U. Pangalawa, ru. Ru verbs. At pangatlo, irregular verbs. Each group has different rules when you conjugate them. So, kada isang grupo merong sariling rule kung paano mo sila papalitan. Depende sa kung ano yung gusto mong express. Kung gusto mong present tense yan, past tense yan, o kung ano man yan, kada group ay merong sariling rule. Okay po? Yan po yung dapat nating tandaan. Okay. So, first let's look at ru verbs. Ru verbs. Eto madali lang tong tandaan kasi ru. So, ru yung ending niya. Okay? Ru. Pero hindi lang po bastang ru. Kasi, yung ending niya po, magiging i-ru or e-ru. Okay po? I-ru or e-ru. Nagets po? Halimbawa po, no? Example, eto mga nakakanji sila, pero we have here the romaji. Ayan po. So, taberu, e-ru. Okay? Means to eat. Taberu. Another one. Neru, e-ru. Ayan po Ini-emphasize ko po yung dulo, no? E-ru po yan. Neru is to sleep. Okiru. Okiru means to get up or to wake up. Okiru. And miru, to see. To see, to watch, to look. Miru. Okay po. So, ayan po. Nakikita niyo po, eru at iru yung ending ng mga ru verbs. Alright? Okay. Next group naman po ay yung u verbs. U. Yang ibig sabihin po ng una yan ay u sound or u syllable. Okay? So, it ends in u. Okay? Ayan po it ends in u. Pero,
Since kanina po sa previous group nakita natin iru at eru yung ending nila, di po ba? Sa verbs po, meron din. May iru at eru ending din. Okay? So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga yon, no? Iilan lang naman sila, so we just have to remember them. But kakaunti lang yon compared sa ibang mga syllables na nag-e-end sa u syllable. Okay? Ayan po. So, it has a consonant before yung u syllable niya. So, makikita po natin dito sa examples, no? Ayan. So, sabi dito sa note, there are verbs that look like ru verbs kasi nga iru at eru yung ending, but actually, u verbs sila. Okay? So, mamaya papakita ko sa inyo yung ilan sa mga u verbs na iru at eru yung ending and you just have to remember them. Okay po? So, let's look at some examples of u verbs. First, nomu. Nomu means to drink. So, consonant M, tapos u. Nomu, mu. Okay? Another example, iku, to go. Iku. So, consonant K, tapos u. Iku. Next, kiku, to listen. Kiku. Hanasu, to speak. Hanasu. Kaeru, to return. Kaeru. To return, ibig sabihin yan, to go back home, to return to your country. Yun po yung ibig sabihin ng return na yan. Okay? Kaeru. Hindi yung return na magsaoli ng bagay. No. To return to your home or home country. Okay po? Uuwi sa bahay or uuwi sa bansa. Now, if you notice, eru yung dulo niya, but kaeru is not a ru verb. U verb siya. Okay? Ayan. For the last group, we have irregular verbs. Kaya sinabing irregular kasi wala siyang sinusunod na pattern. You just have to remember them as they are. So, pag halimbawa, pag ito, ganito yung past tense niya. Pag ito, ganito yung present tense niya. Ganito yung future tense niya. Ganun lang. Kailangan mo lang tandaan kasi walang rule na nag-a-apply sa mga verbs dito. Pero don't worry kasi dalawa lang naman yung verbs. So, tatandaan mo lang po na etong dalawang to, irregular sila. Okay? So, you just have to memorize. Suru means to do. Suru. Kuru means to come. Kuru. And, dalawa lang sila, pero may mga verbs na meron combination ng suru at kuru. Halimbawa niyan ay benkyou suru. Pag sinabing benkyou suru, to study. Suru yung dulo niya, kaya yung mag-a-apply sa kanya na rule ay kung ano yung kailangan mong tandaan dito sa conjugation ng suru. Okay? Kasi nga, combination siya with suru. Okay po? So, yan po. Suru, to do. Benkyou suru, to study. Kuru, to come. Okay? Now, sa listahan po natin sa lesson 3, we have u verbs. Ayan po, no? I want you to repeat after me. So, as I read it, pakiulit po. So, we have u verbs. Iku, to go. Kaeru, to go back or to return. Kiku, to listen or to hear. Nomu, to drink. Hanasu, to speak or to talk. Yomu, to read. Kung napapansin niyo po, sa loob ng parenthesis, merong mga naka-hiragana. Ayan. Mga particles po yan. And kapag hindi kayo sure kung ano bang dapat na gamitin na particle, no, later kapag nasa grammar na tayong, pag nagko-construct na tayo ng sentences, no, and gumagamit na tayo ng particles, pag di kayo sure, ano nga ang gagamitin ko dito? Pwede kayong bumalik sa listahan po ng
vocabulary. Kasi nandyan yung nakalagay, ayan po, no? Kung ano yung dapat nyong gamitin. For example, for a destination, ni e iku. Halimbawa, pupunta ka ng Tokyo. Tokyo ni iku. Tokyo e iku. Ganun po siya. Okay? So, yan. Halimbawa, eto, to listen. Particle niya is o. Halimbawa po, makinig sa music. Ongaku o kiku. Ongaku o kiku. So, ayan po yung mga kailangan nating gamitin. Yung mga appropriate na um, particles for these verbs. Okay? Ayan po, we have rule verbs here. 繰り返してください. Repeat after me. 起きる to get up. 食べる to eat. 寝る to sleep or go to sleep. 見る to see, to look at, or to watch. And then irregular verbs. 来る to come. する to do. 勉強する to study. Okay? Nakakasunod po so far? Ayan. Now, eto po yung sinabi ko sa inyo na mga verbs na nagtatapos sa eru or iru. So, you might get confused. Baka isipin nyo, ay, verb to kasi eru, iru, nagtatapos. Pero, verbs po sila ha. Ayan, sige po. Tingnan po natin isa-isa. Okay? First, to run. Hasiru. Hasiru. To run. To enter. Hairu. Hairu. To enter. And then, eto nga po, no? To return home. Kaeru. Kaeru. To cut. Kiru. Kiru. To know. Shiru. Shiru. To need. Kailangan. Iru. Iru. To decrease. Bawasan. Heru. Heru. To slip. To slide. Ayan po, madulas. Suberu. Suberu. To talk or to chat. Shaberu. Shaberu. Okay? So, I want you to write them down. Okay po. Para mas matandaan po ninyo. Or, kung gusto nyo, write it in a small paper, tapos ipaskill nyo somewhere, no? Sa desk nyo, kapag mag-aaral tayo, makikita nyo agad, no? Na, okay, ito pala ay verb, hindi pala to ru. Okay? Ayan. I desu ka?